Kuwan pala to, 5-story building. Ang basura dito naiipon, nagkalat na. Ayun, ginagawa nilang basurahan. Ginagawang basurahan yung ilog. After ilang taon na demolish ng mga bahay dito, gagawin na itong 5-story housing project. Papagandahin na itong lugar at nagsisimula na, kakatapos lang yung groundbreaking nito. Dito po yan sa Quezon City. So tara, alamin natin ngayon itong lugar na to. Alright guys, nandito na tayo ngayon sa Baisa. Kakaliwa tayo ngayon sa Araneta Street. So kamakailan lang kabay, na-update natin yung kaka-inaugurate lang na housing project. Doon naman yun sa kabila, malapit sa Quirino Highway. So ito naman, panibagong 5-story building na kaya mag-accommodate ng mahigit 200 units para sa pamilya ng mga taga Quezon City. So ito yung location. So dito pala yung lugar na yon, ilang beses na palang nasunugan. I think marami na. So ngayon gagawa nila ng housing project. Yung mga ibang bahay dyan na-demolish na at nagsisimula na yung construction. So dito lang yun. So kung pala dito, napakanaro pala ng kalsada. So kung siya, residential area. Feeling ka ba, kung dito, Baisa, Quezon City. So magaganda na itong mga housing project na gagawin nila, no? Ito na guys, Pala. Hotel purpose. Ilang beses na pala itong nasunugan. Yung una, ang gawa sa light materials, yung mga bahay. So ngayon, after nakasunog, ginawa na sa konkreto. Kaya kung mapapansin mo yung ibang bahay dito, gawa sa hollow blocks ba yan? Ganyan katibay. So kung nilagyan na pala siya ng bakod. Nilagyan pala dyan. Nabuhukay na sila. So napapalibutan dito ng mga residential area. Hindi na may mga basura yung basura dito naiipon, nagkalat na. So dito pala malapit yung gagawing housing project. Ayan. So after nung kabay, yung pagkahukay nila, tambak ng basura talaga, tinan mo. So yun, sana after magawa tong bahay, sana ma-maintain yung kalinisan dito. Saka iwas din yung mga pagtambak ng basura. Kasi ito, daanan ng tubig. Hindi na may mga basura dyan. Siya, nabubulok. Tignan mo natin itong residential kabay. Tatanong tayo dito. Bakod pala sila. Nagiba nila. Ano pong itsura nito dati? Squatter po. Parang ganyan din po sa looban. Pero pansin ko yung ibang bahay, ma'am, after nasunugan, ginawa na siyang konkreto. Opo. Kasi, syempre para makaiwas po ng sunog. Para hindi siya mas lalong lumala, no? Opo. Ngayon, ma'am, yung example, tapos na yung housing dito, sino yung mabibigyan ng units dito? Yung daw pong noon na nakatira dito, pero hindi pa po sure siguro kung sila ba talaga.
So, ibig sabihin kayo, hindi kayo mabibigyan dito? Hindi nga po, 26 years na po ako dito. Kasi vlogger na rin kami dito. Meron na rin? Pero pansin ko, bakit hindi kasama yung iba dito? Ano po yan? NGCP. NGCP, ay iba naman. So, ito sila, wala pang gagawin dyan? Wala pa po, wala pa pong gagawin. Ito po lang inuman nila. Mga yung dating squatter, gagawin na siyang housing project. So, ngayon, ma'am, Yung sistema lang po kasi talaga nila yung pangit. palakasan. Opo. Pero na kayo malilipatan, ma'am? Wala pa nga po. Yung karamihan dito na lipat, nandito lang din. Nangungupahan po. Nandito lang sila malapit. Opo, nangungupahan sila. So, ito lahat pa to ba dito, ma'am? I-demolish pa to? Ito pong ano? Oo. Opo, Kasama pa. nag-aantay lang po yun ng update kung kailan. So ito yung natira pala. Opo. Bali, self-demolish pa yung nangyari dito? Opo, pinapirma po sila ng waiver. Kailan pa yung unang sunog dito, kung matandaan nyo? Anong taon? Sunog 2016 po. 2016? Apo. Yung pangalawa? 2019. Yung pangatlo? 22. Oh, grabe. Halos magkakasunod every 3 years. Every 3 years po yun. Every 3 years may sunog. Doon naman po lagi nanggagaling yung sunog dito. Hindi naman po dito banda talaga sa looban po. Ano daw yung sanhi daw? Iba-iba po eh. Yung una sa Kalan. Kalan. Opo. Naiwanan. Yung una po ay bata daw pinagsindi ng Super Kalan. Pangalawa sa Sinaing. Pangatlo sa Kandila naman. So nung nasunog kayo dito, ma'am, saan yung evacuation center niya? Sa Samba po. Covered court. Doon kayo for the meantime. So ilang linggo rin bago kinakabalik ulit dito? Wala po po. Days lang. Days lang balik na agad dito? Bali tatayo kayo ulit ng bahay? Opo, ganun po. So ito man pag bagyo, binabaha pa to, umaapaw. Nagpas tao yan. So Nung panahon ng Karina ay abot dito. hanggang dyan yung tubig dito. Oo, abot dyan. Grabe ang taas pala. Taas yan. So sa tingin mo ma'am, ito pa bahay dyan kapag natapos na yan, bahayin ka yan, hindi? Sabi nila, tataasan daw nila. Tataasan? Babahain dito. Pero okay lang. Pero ang taas hanggang dito. So lubog to dito dati. Ayan, lubog niya. Wala pa kadaan dyan. Oh, grabe pala. Pag at saka konting ulan dito, bumaba. Hindi na kanya naman, kung ano yan, critical na yung mag-ano. Kasi hanggang taas, hanggang dito na eh. Panahon ni Karina, di ba? Nandiyan yan. So ito ma'am, meron palang daanan dito. Oh, meron daanan dyan. So yun pala ka ba yung concern pala dito, binabaha pala. Hindi training siya talagang Ilog. Kaso tambak ng basura ma'am na? Oo, kaya. Kasi mga tao eh. Ayun, ginagawa nilang basurahan. Ginagawang basurahan yung kano, ilog. Ginagawang basura. So sana ako taasan yung bahay dyan para hindi abutin ng tubig. Kahit ano na ng ano yan, barangay, wala. Tao na talaga ang may kasalanan. Oo, sinasadyaw. So ito yung mga bahay na nag-demolish na. Kung makikita nyo kabayan yung shape niya parang ano, triangle. So itong lugar kasi kabayan na ilang beses na rin na nasunugan. So itong under construction na 5-story housing project sa Barangay Baysa ay meron itong lagpas 200 units para sa mga taga Quezon City. So itong pagpapatayo nila ng maganda, matibay na tirahan, ito ay alinsunod sa agenda ng pamamahala ni Mayora Joy Belmonte. So kaya naman itong abangan nyo dito kabayan ay malaking pagbabago. So kung mapapansin mo yung paligid niya, puro mga konti pala no, residential area. So marami din pala mga kabahayan dito sa lugar na to. Ayun naman sa natanong ko, ito daw ay squatter area. So more than 20 years na rin silang nakatira dito sa lugar na to. At abangan nyo yung nito, pupunta naman natin itong kakabukas lang na housing project. Yan po yung malapit sa Quirino Highway naman. At doon, makikita nyo kung gaano kaganda yung finished product nitong gagawing project. Napakaganda ng kondon. Natapos na pabahay. Ilan lang ito sa mga housing project na na-feature natin sa Quezon City. Actually, marami na dito eh. Pagpapagawa ng pabahay upang magkaroon ng mas maayos na tahanan yung mga taga QC's citizen. Yan. So, advantage ito, lalo na kung nakatira sila taga QC dahil itong malilipatan nila ay malapit lang dito. Diba? Yung karamihan ng mga na-relocate, for example, Manila, napupunta sa Bulacan, Cavite, o diba, malayo pa. So, ito advantage dahil
halos karamihan dito, dito rin nag-aaral kanilang mga anak. Yung trabaho nila nandito na rin. So, natanong ko sila, more than 20 years na palang nakatira dito sa lugar na to. Inaabutan to ng baha, dito malapit sa daanan ng tubig. So, sana kung mag-improve. O hindi sana pero kung tignan mo dito, parang marami pang kailangan mabigyan ng pabahay na. Ito sila, yung iba dyan, pinaginawa na sa hard materials. Ano masabi nyo ngayon dito sa mga panibagong housing projects sa QC naman? Comment down below lang.